Kung nag-travel ka abroad, alam mo na yung routine, passport, boarding pass. Siyempre may konting kaba at siyempre yung legendary interrogation sa immigration. At isa sa pinaka-common na tinitingnan nila, your itinerary. Pero bakit nga ba sobrang big deal dito? Hindi ba po pwedeng bahala na si Batman or mag-explore lang or I'll just go with the flow? Well, sa immigration, hindi po pwede yung bahala na mindset. Let's talk about why itinerary checks matter and how it can make or break your departure or your entry. Unang-una yung itinerary, yung pinakaunang ebidensya ng purpose of travel mo. Kung sinabi mong, tourist po ako, pero wala kang kahit anong plan, edi questionable. Pero kung meron kang list of places to visit, hotel bookings, flight details, activities, at better kung meron kang day-by-day plan, mas madaling makikita ni immigration officer na legitimate tourist ka talaga. Hindi naman kailangan super detailed, pero dapat at least may direction yung trip mo. Yung mga immigration officer, gusto nila yung mga prepared travelers. Kung may itinerary ka, ibig sabihin, pinag-isipan mo yung trip mo. May plano ka, alam mo yung pupuntahan mo, hindi ka basta-basta mawawala, at hindi ka bigla-bigla ang magdedesisyon. Para sa kanila, yung mga prepared travelers equals lower risk. At kapag low risk ka, mas mabilis yung approval mo sa immigration counter. So, ito yung pinaka-critical, yung consistency. Kung ano yung nasa itinerary mo, dapat match siya or tugma siya doon sa purpose of travel mo, doon sa length of stay mo, doon sa hotel bookings, sa return ticket, show money, at syempre, yun sagot mo kay immigration officer. Halimbawa, sasabihin mo 5 days ka lang pero yung itinerary mo pang 10 days. Or sabi mo Tokyo trip pero ang hotel mo nasa Osaka. Hindi naman ito magiging automatic denial pero syempre, i-expect mo na magtatanong sila. Kasi kapag hindi match or hindi tugma yung details, magiging uncertain yung trip mo. Tandaan mo na itinerary mo yung magpapakita na you can support your trip. Hindi lang ito about where you're going, it's also about how you'll afford it. Kasi kapag nakita ni immigration officer na may hotel ka, may activities ka, may transportation ka, may realistic daily budget ka, mas madali nilang makita na kaya mong isupport yung sarili mo. At kung yung itinerary mo ay pang luxury trip, pero yung show money mo ay pang budget meal, syempre, red flag. Yung itinerary, tinutulungan yung mga immigration officer to assess yung risk mo as a traveler. Yung mga immigration officer trained yan. Makikita nila kung sino-sino mga potential risk. Yung itinerary, ginagamit nila na pinaka-importanting tool para sa mga travelers. Ito yung mga red flags na makikita nila. Unang-una, wala kang itinerary, meaning hindi ka prepared or may tinatago ka. Kung meron ka itinerary pero vague, masyadong malabo, sasabihin tour lang po or bahala na po or kung saan na lang po ako dalhin, hindi yung travel plan. Ibig sabihin nun, hindi ka sigurado at ayaw nila yun. Meron din naman nagbibigay ng itinerary napaka-unrealistic. Sasabihin nila, mag-travel po ako ng 10 cities pero sa 3 araw or 3 countries na magkakalayo in 1 week. Pwede mangyari pero hindi siya feasible. At meron rin itinerary na hindi tugma doon sa visa type na meron yung tourist. Tourist visa pero puro job-related activities yun nandun sa itinerary. Siyempre, malaking red flag yun. So, tanong tots, paano ba ako makakagawa ng magandang itinerary? Yung itinerary mo, hindi kailangan maging fancy or kailangan maganda. Hindi kailangan na super-duper detalyado. Pero, dapat, klaro siya. At syempre, realistic siya. Ano yung dapat mo ilagay doon? Syempre, yung flight details, mag-uumpisa dahil iyon yung gateway mo papunta doon sa bansa na yun. Yung hotel mo at saka yung accommodation. Yung daily plan mo kahit simple lang. Kung ano yung mga transportation na gagamitin mo, ano yung mga major attraction yung pupuntahan mo. Kung halimbawang umulan o halimbawang hindi matuloy yung isang activity nyo, meron ka bang optional activities? At tulad ng ginagawa ko, lagi akong merong budget estimate. Kahit simple format lang, nakalagay sa Excel, minsan piniprint ko sa Word, basta malinaw. So, bakit ba mahalaga yung itinerary pagdating sa immigration queue? Simple. Yung itinerary equals proof. Proof na may plano ka, proof na legitimate yung purpose mo, proof na kaya mong isupport yung trip mo, at proof na babalik ka. Hindi ito para pahirapan ka. Meron ka itinerary for your security, for your consistency, at for your credibility. Kaya, kung may upcoming trip ka, huwag mong kalimutang gumawa ng maayos na itinerary. Mas prepared ka equals mas smooth yung travel mo at mas mabilis yung pagdaan mo kay immigration officer. Travel smart, travel confident, at syempre, enjoy your trip. Yun po lamang at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.